Hi guys! So kung mapapansin nyo, same venue na naman tayo. Kasi sabi nila gumaganda daw ako dito. Charot! But kasi dapat hindi pa muna itong i-discuss ko sa inyo. Or iba dapat ang nakaschedule sa akin ng vlog. But based on certain comments na na-receive ko about my gardening na video sa YouTube, aside from that, yung Ate Seni ko is also trying her best para magkaroon ng knowledge about this napakahalagang parte ng ating pag-garden. Kung ano mapapansin nyo, nandito lahat sila sa harap ko, and these are gardening pots. But before I discuss anything else, please do like, share, and subscribe to your Lola's channel. Hit that notification button just in case gusto nyo pang ma-update sa mga ibang video ng Lola, be it from plants and ang dami-dami pang lifestyle ideas and etc. etc. Now, let's start to discuss about pots. Maraming forms ang pots, di ba? There are tall pots like this one, o tall pots to, di ba? Yan, mga tall pots. Yan. And there are medium pots, di ba? This is our mga medium size pots na hindi siya tall, hindi rin naman siya mababa. So, ibig sabihin, sakto lang siya. And there are small pots, may round, at saka may square. And there are platter pots, yung mga tipong pang malakasan na ang daming pwedeng ilaman. Ayan, di ba? So, meron din namang iba-ibang material na ginagamit sa pots, di ba? Yung lahat ng pinakita ko sa inyo, that is the basic material na ginagamit sa mga paso ngayon. And this is what you call plastic pots. Alam ko ano to eh. Ano nga bang form ng plastic to? PCB or something like that, or ano, PVC or something like that. Pero hindi ko alam. Basta ang importante, plastic siya. Ibig sabihin, pag plastic, katagalan, lumulutong. Okay, mamaya natin i-discuss yan, ha? So, there are other forms of pots like this one. This one is 3D printed pots. This one is plastic also, pero Lola ang may gawa nito. Akong nag-print nito sa 3D print. Tapos, meron din tayong mga ceramics pots. And then, meron din tayong terracotta pots ko. Ako sample. Saan ba terracotta pots ko? Ayan, o may halaman ang papakita ko sa inyo. Ayan. And there are also, di ba? Teka ha? Wait lang ha? Cement pots. Ito gawa din to ng Lola. So, these are the forms of pots na napaka-available ngayon sa market, sa mga gardening na store na binibilhan natin. Eto sila. Pero yung mga plastic pots, may iba-ibang type din yan. Kaya lang, I consider them all plastic. Hindi ko alam kung anong material yan sila, pero I consider them all plastic as one category. Ngayon, ibang category naman yung mga ceramics, kasi yan yung mga cups na minsan, katulad nito, mangkok. Tapos silagyan lang ng butas, pot na siya. Mas maganda nga naman tignan, no? Eto, tignan nyo, oh. Ang liit, pero ang cute, di ba? Tapos silagyan lang ng butas, pot na siya. Pero ang talagang kahit noong araw na ginagamit as pot is terracotta pot. Kahit saan kang matatandang hardinero noon, puros tisang paso. Pero another form of pot na hindi masyadong sikat dito sa atin sa Pilipinas na ginagamit sa ibang bansa yung wood pot at saka yung yung steel pot, yung mga yero, at saka yung ano yung tinatawag nun? Alulod. Yung mga ganon. At saka yung PVC pot, which is yung yung mga pipe ng yero na hinahati-hati nila. Those are other also forms of pots na ginagamit naman sa ibang bansa. Which is minsan ginagamit na rin naman dito, katulad ng Lola, ginamit ko yon. Pero yung yero, hindi ko ginamit. Kasi alam nyo naman pag yero at saka tubig nagsama, di ba? Hindi naman pwede. Kaya lahat ng pot ng Lola, lalo na yung mga exposed sa element, like yung nandoon sa deck ko, tinanggal ko lahat ng kaplastikan doon. Kasi, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, standard, ang plastic natin is may lifespan. So, ibig sabihin, eventually, mamumutla siya like this. Diba? Ito, alatang hindi pa masyadong gamit kasi makulay pa. Eventually, mamumutla siya like this kapag babad siya sa araw. And then, to the point na minsan,
alam mo na, hindi na kayo magsasama at magpapaalam na siya sa inyo dahil lulutong na siya. Kaya ako, kaya talagang nag-i-invest ako sa terracotta pot. Kasi ang terracotta pot, huwag lang mababasag, pero may forever kayo niyan. Ngayon, pwede rin naman kayo dito mag-invest sa mga ganito. Minsan naman, libre lang to. Alam niyo sa mga, yung mga surplus shop na nagtitinda ng mga ganito, pwede rin naman yon. Pero may isa pang klaseng pot na may isang pang form ng pot ngayon na medyo nauuso na rin. Alam niyo yung melamine? Yung mga pinggan na hindi siya plastic pero ang tawag sa kanya melamine, nagagamit na rin nila ngayon yon. Pero that melamine, gumamit ako before noon, siguro nagtagal lang siya mga 2 years, ganon. Kasi hindi naman talaga supposedly dapat ibabad sa sikat ng araw yan. 2 years lang siya nagtagal, then lumutong na rin siya. Well, at least itong pot na to, yan. Siguro matagal na rin to sa akin. Mga nasa 8 years na to. Pero awa naman ng Diyos, hindi pa siya malutong. Pero na yung kulay niya, di ba? Nag-fade na yung kulay niya. Ngayon, ito naman yung mga pot na to. Ito yung mga dinideliver sa akin. Mga white pots. At saka kung ano-ano pa. Pero another form of plastic pot is ito. Yung parang synthetic acrylic na pot. Alam nyo, I will not suggest you this type of pot. Makakakita kayo nito sa mga SM. Yung parang pag pinitik nyo, ayan parang siya, plastic lutong. Actually, nababasag to Pero this pot, kapag na-expose to ng matagal sa element, alam nyo, may katulad nito, pakita ko sa inyo Meron to alam ko meron to Parang nabubutas na, tsaka naglolobo, ayan Kung makikita nyo, ayan ayan, naglolobo na siya. Ayan parang malapit na siyang bumigay at saka may mga tupi na siya. Nakikita niyo yung tupi na yan kasi lumalambot to kapag nasobrahan ng sikat ng araw. Parang mas matindi pa nga to sa melamine Hindi ko lang alam kung anong tawag sa material nito, pero huwag kayo bibili nito. Kung bibili man kayo nito, kailangan doon lang sa mga plastic plant. Actually, nabili ko nga to sa mga nagtitinda ng plastic plant. Yung mga indoor lang. Pero alam niyo yung ganito kung isa kahit indoor, lumutong din, tapos nabutas din, nasa indoor. Pero in fairness, di ba, ataw nito, ecologically perfect siya kasi madali siya pag lumutong siya, wala na, di ba? Pero plastic pa rin siya, kakalit pa rin siya sa ating environment. So, yun yung discussion natin. Pagka medyo conscious ka pagdating sa ecology, ganito, something natural, prefer mo terracotta pot. Kasi ito kahit mabasag to, itapon mo, wala sa konsensya mo kung saan to mapupunta. Kasi natural stone to, ibig sabihin hindi to makaka-damage na ating environment. So ito rin, siguro pwede rin, kasi ceramics naman to, stone din to, hindi rin to makaka-damage sa ating environment. Kaya okay lang din to. Diba, ginagawa tong bahay ng mga isda Anyway, ang kinatatakot ko, kaya talaga pagka umorder ko na mga plants is pinapa-uproot ko. Ayoko kasi nung mga plastic pots nila kasi ecologically conscious ang lola. Naawa na ako sa ating kalikasan. So, I seldom use plastic pots. Ngayon, kung ako'y gagamit ng plastic pots, sinisigurado ko na yung magtatagal. Ito naman kasi, kaya nagkaroon ako nito kasi, alam niyo na, may nagbigay sa akin, di ba? So, sabi ko, ay, ako, di ko itong papakinabangan. Ngayon, pag may plastic pots akong ginagamit, sinisigurado ko na may forever ng bahagya. Katulad nito, nasa 8 years na to. Alam mo bakit to tumagal ng 8 years? Kasi ayan, di pa siya malutong di pa siya malutong, di ba? Ang ginagawa ko kasi guys, tabi muna natin ito, store to. Yan, madali talaga lumutong, nababasag na yan Ang ginagawa ko guys, pinipinturahan ko kagad siya. Actually, ito wala pa tong pintura. Pero meron tong alam niyo yung clear coat. Yung clear coat na yung mga water-based na acrylic na paint na clear, meron to kaya makintab siya shiny Yan. Kasi yun, may anti-UV yung mga coat na yon. Kaya kahit ibabad nyo sila sa araw, nagtatagal ang mga plastic pads kapag may pintura. Kahit yung water-based lang, konting liha, tapos pinturahan mo, magtatagal talaga sila sa araw. Pero hindi naman tayo masyadong makadetrimental sa ating environment. Tignan nyo lahat ng mga pots ko. Ito mga, obvious may mga presyo. Galing to sa mga binili ko.
Ayan, may mga presyo pa. So, anong nangyayari ngayon? Natatambakan ako nito, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Kasi nga, I hate plastic pots. Kaya nga hanggat maaari, bibili ako ng SM. Eh kung iiwan ko rin naman sa SM o kung bibili ako sa ibang lugar na may ganyang plastic pots, hindi ko rin naman option na iwan din sa kanila kasi ganun din, tatapon din nila, di ganun din, 'di ba? So hindi ko malaman ngayon, iniisipan ko to kung paano ko to maire-recycle. Pero since tapos na tayo sa forms ng pots, 'di ba? Meron tayong matangkad, meron tayong malapad. Pag-usapan natin kung para saan ba natin ginagamit yung mga pots na yan. Eh, simple lang naman. Pag ang halaman, kailangan ng mas maraming soil at saka hindi masyadong matuyuin yung soil kasi gusto ng halaman na medyo moist siya. Syempre, ang pipili natin yung mga pots na matatangkad, di ba? Ngayon, kapag ang halaman ay hindi masyadong nangangailangan ng maraming soil, ibig sabihin ng maraming moist, at yung soil niya is gustong-gusto niya madaling mag-dry, syempre, ang pipiliin natin yung mga shallow pots like this, di ba? Shallow and not tall, yung hindi masyadong matangkad. Syempre, yung mga pandak lang. Para yung soil niya, madaling na-expose sa ating kapaligiran kasi very shallow lang yung soil niya, madali siyang matuyo. This soil, usually makikita nyo to sa mga nag-aalaga ng cactuses. Pero, may mga tinatawag na plastic na matangkad, pero ginagamit din na nag-aalaga ng mga cactus, like yung mga bell form. Like this, bell form to. Kaya lang, this is square na bell form. Merong circle. Wala lang akong sample dito kasi nasa labas. Kasi nga yung ibang mga plastic cod, medyo tinapon ko na. Hindi naman tinapon. Minsan pinagbibili ko. Yung iba naman dinidispatch ako. Nilalagay ko kalaman. Tapos ginigiveaway ko. Tapos nalagay ko ribbon. Dinidesign ko. Panregalo ko sa mga friends ko. Para yung plastic, di ba? Alam mo na. Ngayon, bell pots ito. Ngayon, this one is my favorite plastic. Kasi, kung makikita nyo at mapapansin nyo, ito lang ang ginagamit ng lola na plastic pots dito sa loob. Teka. Loko. Ayan. Yan. Ito lang ang ginagamit ng lola na plastic pots. Paborito ko to. Kasi sa lahat ng bell pots, bukod sa square siya, hindi siya masyadong nagtitake ng space. So, usapan na natin tungkol sa space, Another form ng ating pot na pwede natin bigyan ng pagpapahalaga is yung form niya. Ako, I do prefer square pots kasi square pots doesn't occupy so much space kasi kahit magkakadikit sila, for example, ito, diba ito, pag dinikit mo yan ng ganyan, walang masyadong space in between as compare sa dalawang rounded. So, kung may cabinet ka o patungan ka o sisidlan mo ng halaman mo na medyo limited lang, tapos lalagay mo pa ng ganyan, 'di ba? Tapos tingnan mo, kung i-imaginein mo, ang laki ng space na nawawala, tapos sayang pa yung malalagay mo na lupa sa space na 'yon. Wala ka namang choice kasi rounded pots lang ang meron ka. Ngayon kung medyo maalwal-alwal ka naman at medyo ma-rich-rich ka, order ka online ng square pots. Pero meron naman mga available minsan na tinitinda rin sa mga plant sa mga nagtitinda ng plant store ng square pots. Square pots ang prefer ko. Pag may nakita akong halaman na tinitinda sa square pots ang binibili ko. So, ayan, kasi mas nakakatipid siya ng space, tsaka mas maraming halaman yung malalagay mo in a certain space, di ba? Kasi pag square, walang excess doon sa gilid. Okay? So, that is the form, yung tawag nito, shape ng pots. So, may iba pang shape ng pots. Iba nga artistic Ngayon kung ikaw di pa tipong gusto mo ng design, gusto mo ng collectors, gusto mo ng ganyan. So, may mga artistic pots Kaya lang, ang lola, hindi naman ako kailangan ng malandi. Kaya kung gusto ko lang terracotta pot lang. Kasi, although mahal na rin ng terracotta pot, pero those are pots na artistically designed. May mga artist nga ng pots ngayon na sikat di ba? Kasi nga, it's a form of art, yung paggawa ng
pots. So, pwede rin namang option nyo yun. May tinatawag silang hypertufa, may gumagawa sa cement, may gumagawa ng pot na terracotta, meron pa yung mga sinusunog-sunog, tapos ang mamacho nung ang mamacho nung mga pot maker. May mga sikat na pottery na nagpa-pottery na ang gagwapo, tsaka ang mamacho. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa eh. So, those are things na, huwag na natin masyadong kalandian ha. Those are things na dapat natin i-consider pagdating sa material, form, shape ng ating pots. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang mga katangian ng isang pot aside from the shape, form, at saka yung material na ginamit sa kanya na dapat i-consider din natin. Alam nyo, all pots by nature dapat may drainage hole. Meron ba ito? May drainage hole naman. Ayan. May drainage hole. Walang pot na hindi ka dapat gagamit ng pot na walang drainage hole. Kasi alam niyo naman na unless kung ang alaga nyo lotus na kailangan puno ng tubig at kailangan tumubo sa ilalim ng tubig, okay lang wala drainage hole. Kasi ang kailangan talaga nun, hindi naman pot. Kailangan parang aquarium, may something, di ba? Pero basically, plants do need drainage. Proper amount of drainage. Kahit pa yung mga water-loving plant. Kasi may mga lahat ng plant ayaw niyan ng clog na soil or yung nagpuputik na soil na halos hindi na mukhang soil kundi mukhang nakakalunod at ang tawag dito, yung walang air, nasusuffocate ang root nila. Pero ang tanong, di ba, bakit may mga halaman na nabubuhay sa water? Teka, sandali like this, meron nga, di ba, ibang mga water plant, di ba? This is what you call hydroponic eh. It can grow sa water lang. Pero bakit sa lupa na mamasa-masa, namamatay sila? So, tubig din naman yun, di ba? Ito ang secret, di ba? Water in itself contains oxygen. Okay? May oxygen ng water. Kaya nabubuhay sila regardless na nakababad sila sa tubig. Kita mo, binubuhay ko nga itong bougainvillea na ito ngayon, tubig lang, Meron din ako dito sa Sampaguita. Actually, buhay na. Pinapaugat ko na lang. Tubig lang, di ba? Nagtayuan na yung mga dahon. Gusto yung dahon yan, Kasi, all water forms do have oxygen content inside them. Kaya, nabubuhay sila. Ngayon, tanong nyo, bakit pagka may kasamang lupa at nagpuputik, namamatay ang halaman? Kasi, dahil sa putik at saka content na soil, yung putik nga, nadideplete ang water of its oxygen so that yung mga roots ng ating plant nasusuffocate. As simple as that. So, talagang napaka-basic na lahat ng pots dapat may drainage hole. Kahit maliit, kahit malaki, basta kailangan may pagdaluyan ang tubig at hindi dapat mababad ang ugat ng halaman sa nagpuputik na lupa. So, teka, soli ko lang Okay guys, pag-usapan naman natin is what sort of plants na dapat ilagay sa ganyan, dapat ilagay sa ganito. Ako naman kahit yun ba, sabihin natin sa first topic natin, sinabi ko na dapat yung ganito, shallow plant, yung mga tall pot, yung gano'n. Ngayon, dapat ganito lang yan kahit yung succulents natin, pwede natin ilagay sa tall pot. Kahit alam naman natin na nag-a-accumulate ito ng so much moisture sa kanya. Kasi mas marami yung lupa, mas malalim, mas mahirap matuyo ang lupa. Tama? Tapos plastic pa siya. Pero, pwede pa rin natin itong gamitin sa succulents. Pwede pa rin natin gamitin sa halaman na gusto ng mabasa-basang lupa. Like itong Fittonia, gusto niya kasi ng mahilig to sa humid Kaya kahit nasa tall pot siya, okay lang, di ba? Pwede pa rin natin gamitin to sa mga, yung mga halaman na hindi naman masyadong need ng maraming lupa. At least may support pa siya kasi sasandal siya dito. Pero, alam nyo, nagkakatalo na lang naman yan doon sa ating soil mixture. If you have a good soil mixture and you have the proper draining dito ng ating pot, yung meron tayong drainage hole na enough,
kahit anong pot, pwede naman natin gamitin sa kahit anong halaman. Mag-focus tayo sa succulents kasi yung nagtatanong sa akin, mga succulents ang kanyang mga inaalagaan at newbie siya sa succulents. So let's focus something on succulents kasi pagdating naman dun sa ibang mga kahit ordinary draining lang pwede na, di ba? Kahit yung walang masyadong butas, okay na. Kapag kayo kasi ang succulents lang naman talaga, napaka-sensitive talaga sa pagpipili ng paso. Some succulents do prefer yung mga deep pots. For example, ito deep pots to. Pero some other succulents do prefer shallow pots. Like yung mga spiny cactus, mahilig sila sa sa shallow, not so much deep, pero gusto nila yung malawak na pot. Pero yung mga iba naman, like yung mga lithops, ganun, they like deep pots. Alam niyo kung bakit? Kasi in nature naman kasi nakalubog naman talaga sila, tapos deep-rooted sila. Ibig sabihin yung roots nila talagang kumakalat ng pailalim. Unlike yung iba namang cactus, kung bubungkalin nyo yun, makikita nyo, although kumakalat niya yung roots niya, ibig sabihin nandoon lang sa surface masyado yung roots niya, hindi naman masyadong lumulubog sa ilalim, unless lang kung root bound na, kasi sobra-sobra na. Ngayon yung mga ganun, gusto niya ng shallow pots, kasi dun siya sa ibabaw ng lupa, umaasa ng kanyang moisture at nutrients, hindi masyado sa ilalim. Ayan, i-discuss naman natin. Paano po kapag ako'y walang mga paso, walang mga butas, ganyan-ganyan, o kaya yung butas kakapraso lang, ano po ba talagang prefer natin? Alam niyo, prefer natin sa mga succulents at saka sa mga cacti, or sa mga yung mga halaman na gustong-gusto talaga na masyadong maraming drainage. Meron akong dalawang dyan, at tatlo pala. Meron akong tatlong category dyan na gustong-gusto kong pots na ginagamit. Aside from that, disregard na natin ang terracotta pot. Kasi terracotta pot talagang bonggang-bongga na to di ba? Pero pag plastic pots lang ang available nyo sa bahay, like yung mga lagyan na mineral water, at gusto nyo lang gamitin yon kasi ayaw nyo lang gumastos, ayaw nyo bumili, yung planggana, gusto nyo lagyan ng halaman kasi nga mas mura, di ba? Although alam natin, nalulutong yan kapag nabababara ng araw. And cacti and succulents talagang babad sa araw yan. Okay? Umiinit, tsaka nagtutuyo talaga, nagtututong ang lupa. There are means and ways na magagamit nyo naman yan. Pero ang prefer ng lola is ganyang karaming butas. As much as possible na marami siyang butas sa ilalim, mas maganda siya. There are pots na ganito lang ang butas. Ito, isa pa to. I prefer yung ganito kaysa yung rounded. Ito kasi lumulusot yung lumulusot yung mga pumice. Pero pagka yung square na ganito, hindi lumulusot ang pumice. And then, pagpipili kayo ng pots, aside from the mga drainage hole na marami, piliin nyo yung may paa. Kasi kahit anong dami ng drainage hole na yan, wala kasi ako dito yung walang paa Ito. Ito, sample may drainage hole siya. Pero tignan nyo naman yung drainage hole niya, di ba? Yung drainage hole niya, nasa paa din. Parang tanga. Kasi pag lumapat yan sa flat surface, parang wala na rin siyang drainage hole. Well, pwede mo naman itong gamitin, pero hindi nga lang pwede ito gamitin sa mga succulents at saka sa mga cacti. Kasi, yung drainage hole niya, nababarahan ng flat surface. Parang wala rin siyang drainage hole, di ba? Kasi ang kailangan ng cacti and succulents, yung talagang may paa na ganito, para yung drainage hole nila hindi nakadikit dun sa flat surface, nakalitaw. Kasi gustong-gusto ng cacti and succulents na nalalamigan, nahanginan yung kanilang maugat. Initin ko yun sila, di ba? So, pero ang pinakamaganda talaga is as much as possible, dapat ganyan kadami ang butas. Sasabihin nyo naman sa akin, paano ito lagyan ng lupa? Ang dami-daming butas. No problem! Tingnan nyo itong pot na ginagamit, itong paborito ko, di ba? Grabe yung butas, no? Meron na sa gilid, meron pa sa gitna. At, ito yung isa pa na sinasabi ko sa inyo na dapat hinahanap nyo sa plastic pots. Ha? Ito. Yan talaga. Yan talaga ang dahilan kung ba't binibili ko. Meron pa siyang mahaba dyan. Yan. Pinakita ko na to sa inyo kanina. Pero, i-remind ko lang kayo. Kapag ang pots meron yan, bilhin nyo.
Napaka-ano niya, napakaganda niyang gamitin sa cacti and succulents. Kasi, pag magdilig man kayo ng magdilig, singaw na singaw, kahit hanggang dito. Dito kasi nag-iimbak ang tubig yan eh. Pero yung butas niya, kung titignan nyo, ayun oh, ang lalim pa, di ba? So, lahat na nandito, lahat nandito, sabi natin bambasa-basa pa siya. Pagdating dito, madali na siyang matuyo. So, hindi tayo naiiwasan ng root rot at saka yung fungal infection pagdating sa roots. Ngayon, tingnan yung ginawa ng Lola. Ito, ginawa to ng Lola, ginamit ko to sa carnivorous plant. Kasi gusto ko yung carnivorous plant ko. Arrange eh. Tingnan nyo, ginaya ko siya. Naglagay din ako. This is 3D printed pots. But anyway, ganito. Paano ko nga kung plastic pots lang? Tapos no drainage ng maganda kasi ganito nga yung kanyang itsura. At natatakpan ng surface yung tawag nito, yung butas niya. Easy lang! Alam nyo ha, kung matyaga lang kayo, tapos plastic ang gusto ninyong gamitin, okay? Kahit yung mga mineral water lang sa bahay, easy lang. Kung meron kayo nito, this is drill. Lagyan nyo lang na maliit na pambutas. Ayan, maliit. Pero, may isa pang alternative since plastic naman ito. Pwede kayong gumamit ng soldering iron. Tapos, piliin nyo lang yung pinaka matalim na dulo, yung pinaka maliit. Just in case, ito naman, ginagamit ko to. Ayan, pwede ko siyang butasan. Alam nyo, saan bubutasan? Butasan nyo sa gilid ng maliliit. Yan. Butasan ko to ha. Naku, lobat na ata. Ayan, butas na. Ganun lang. Butasan nyo ng marami sa gilid ng maliliit. Kasi nga, or kung gusto nyo naman, may isang pamparaan. Kung may lagaring bakal kayo, lagarian nyo dito sa gilid para makagawa kayo ng ganyan. Kasi hindi naman masisira ito pag lalagarian mo to eh. Diba, ng lagaring bakal. Lagarian mo, tapos lagyan mo siya ng linya lang dyan na butas. 4 yan, kailangan lagyan mo. Now, kahit na, sabihin na natin na nababarahan yung kanyang ilalim, singaw na singaw pa rin yung lupa. At napakamahirap tong, lalo na kapag correct ang soil mix mo, hindi masasaktan o hindi mamamatay yung succulents nyo. Okay. So, yun yung sa plastic. Kahit pa mineral water, punuin nyo ng butas sa gilid. O kaya lagarian nyo rin. Lagyan nyo rin ng ganito, ha? Ganyan. Yan ang secret ng Lola. Okay? Hindi ko naman kasi. Kaya ito, bakit yung mga pasong hinahawakan mo, wala namang butas sa gilid? Kasi po, hindi ko naman po ito ginamit sa aking mga succulents. Kasi ang ginagamit ko talaga sa aking cacti and succulents is terracotta or itong paso na ito. Kasi paborito ko to. Pagka ang Lola kinakapos sa budget pero maraming order na halaman, ito ang ginagamit ko. Pero pag ang Lola may extra sa budget at puros delivery ng halaman na cacti and succulents, ito ang ginagamit ko. Pero kasi, alam nyo, ang pinaka-sensitive lang naman talaga sa pot is the cactus and succulents. Paano pag sinabi mo, Bo, meron ako ditong ganito, meron akong paso, o kahit pa plastic yan, pero hindi talaga ako capable magbutas. Wala akong soldering iron, wala akong magtatag-ulan na, di ba? Bigyan ko kayo ng pinaka parang secret na ginagawa ng Lola. Actually, this is not a secret. This is already well known sa mga nakatatanda noon. Actually, ang nagturo sa akin ito, nakatatanda rin. Ibig sabihin, bata pa ako, naghahalaman na ako, tapos nakita niya marami akong halaman, tapos nakita niya gumagamit ako ng planggana sa halaman ko. So nakita niya, sabi, bang binutas mo ba sa ilalim niyan? Ay, sabi ko, hindi po. Kasi na to bata ang Lola, wala pang kaalaman lang. Dapat may butas. Magagalit si mama pag binutas ko kasi baka pagka namatay yung halaman, hindi na mapakinabangan yung planggana. So, siya ang nagturo ng alternative method na to sa akin. And if, Ate Seni, if you have your plangganas with you, pwede rin yan kahit wag mo butasan sa ilalim. Turo ko sa inyo ha, this is a secret na matandang sinaunang method sa paghahalaman. Okay? Ngayon, kung may planggana kayo at gusto nyo mag-alaga ng cacti and succulents, tapos parang nakukulangan kayo sa butas na ginawa nyo, kasi nga nakatanim na yung halaman, tapos ayaw nyo nang galawin, aside from the proper soil mix, meron pa kayong dapat ilagay sa inyong pot bago kayo maglagay ng inyong soil mix. So, eto ang tawag dito,
hydrotone, di ba? Kasi itong hydrotone na to, nagbibigay to ng enough aeration sa ilalim ng ating pot. So kung may butas kayong ganyan, maglagay muna kayo ng hydrotone bago kayo maglagay ng soil mix. Ngayon, kung walang butas ang pots nyo, turuan ko naman kayo. Halimbawa, ito, wala. Halimbawa, meron kang malaki nito na ceramics, walang butas. Ang hirap naman talaga butasin ito. Minsan ninervyusin ka, baka maano pa, baka tao nito, baka masugatan ka pa. Okay lang, kahit kung walang butasan. Okay lang yan. With the proper soil mix, tuturo ko ngayon sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Imagine this pot. For example, wala tong butas. Pero gusto mo, pagdating ng tag-ulan, ayaw mo na siya yung tipong ipapasok sa loob ng bahay mo. Pero mag-aalala ka naman kasi di ba wala siyang butas. Mabababad yung ugat ng halaman mo. Sinasabi ko nga sa inyo, ayaw ng halaman ng nagsasamang lupa at tubig na nagiging putik. So all you have to do, basic, very basic. Kuha ka ng tela na ganito. O kahit anong t-shirt lang dyan. Hiwain mo lang sa gantong mahaba. Gusto mo, damihan mo pa. Mga 3. Kung gusto mo, okay lang. Nasa iyo na yan. Gusto mo, makulay. O, dami tayong t-shirt na makukulay dyan. Diba? Na sira-sira na. Gusto mo yung makulay. O, diba? Ang gagawin mo, kung planggana yan, kung yan ay nakaganto na nakalagay sa bakuran mo, simulan mo ng itagilid. I-tilt mo ng ganyan lang. Okay pa rin naman yan. Nandiyan pa rin naman yung mga halaman, di ba? I-tilt mo na siya ng ganyan. Tapos, bago mo siya i-tilt na ganyan, hukayin mo pala muna yung dito, yung pinakababa ng pagtitiltan mo, yung pagtatagilid mo sa kanya. Yung magiging pinakababa, hukayan mo. Pagtapos mo siyang hukayan, di ba? Wala na itong laman, itong kapraso na to. Ilubog mo ngayon itong tela. Yan, ilubog mo yung tela bago mo ibalik yung lupa. Tapos, i-tilt mo na siyang ganyan. So, pag umulan, hindi ko na kailangan i-demo, imagine niyo na lang, by capillary reaction, okay, ibig sabihin yung parang sa ugat natin, dumadaloy ang tubig at sisip-sipin ng telang ito yung tubig na maiipon dito up to the point na hindi malulunod yung ugat ng mga halaman nyo. So, magtatag-ulan na at wala na kayong choice na mga paso dyan dahil may delivery kayo. Ang dami-dami yung pinamiling plants tapos wala kayong magamit na paso. Di pwede na yung mga planggana natin dyan. As long as pagdating ng tag-ulan, lagyan nyo ng tela dito sa gilid. Tapos, i-tilt nyo siyang ganyan para sigurado na lahat ng tubig malalagyan, mauulanan pa rin naman yung dito. Pero lahat ng tubig mapupunta dito sa baba. Ang mangyayari dyan, tutulo dito yung tubig. Pag tumulo dito yung tubig, hindi nahihinto yan unless until na masaid niya yung tubig na excess dito. Baka nga pagbalik mo, kita mo yung paso mo tuyo na tapos tumigil na yung ulan. Pagtingin mo sa paso mo, tuyo na. Yun nga lang, siguraduhin mo na ito nakalagay doon sa pinakasaluhan ng tubig. Kasi, bawa, sensitive ka, yung may nagkalat na tubig yan. Sabi nga pala, ulan nga pala, outdoor nga pala. No? So, siguraduhin mo lang na kung sensitive ka, hindi yung sa tutuluan nito, yung hindi delikadong lugar. Kasi talagang tutulo na yung tubig hanggang masipsip niya lahat ng extra moisture doon sa lupa. So, that's one way. So, kahit hindi ka na magbutas ng iyong pot, pwede mo na siyang taniman ng succulents at saka cacti, provided na tama ang soil mix mo. Ngayon, paano tayo magtatanim dito? Bawa, wala pa tong tanim. Pero wala din siyang butas. So, pwede mong gawin ganito. Ilagay mo na yung tela dyan. Yan. Tapos, lagyan mo siya ng hydrotone kasi the usual, kasi hydrotone, magbibigay yan ng separation between soil mix at saka, yung moisture, yung tubig. Mapupunta sa hydrotone yung tubig pag nasa ilalim siya. Ayan. Lagay mo dyan. Di pupunta lahat ng hydrotone doon. Tsaka mo siya lagyan ng soil mix. So, lahat ng tubig, mapupunta siya sa gilid, di ba? Tapos, pag nilagyan siya ng soil mix dito, kahit punuin mo na yan. Tapos, lagyan mo na siya ng mga succulents mo. Pag dumating ang tag-ulan at nakaganyan siya, siguraduhin mo nakaganto siya sa labas. Kahit umulan pa ng napakalakas na ulan, basta't stable ng succulents mo, maganda na ang root system niya, sisip-sipin ng telang to. Just be sure na itong tela na to nakalaylay. Huwag mo siyang papabayaan na baka umangat din siyang gano'n. Di ba, liwala rin. Basta siguraduhin mo na nakalaylay siya. Kasi pag nabasa itong tela na to, puti din kasi ako, kaya ang hirap no? Nakaputi kasi yung t-shirt. Pag nabasa itong tela na to, at tumulo ang tubig dyan, sisip-sipin niya rin yung tubig na excess dito.
Okay? So, ano pa ang dapat nating i-discuss about pots? Parang wala naman na, no? Paano pagka hindi cactus and succulents ang itatanim mo? Well, mga ganyan, hindi naman na pinag-uusapan yan. Actually, ang may issue lang naman talaga sa pot is yung cactus and succulents. Pero kapag may mga ibang halaman na ayaw din masyadong nababasa yung root system nila, gusto yung natutuyo, tapos pwede nyo rin gamitin yung system na to, na maglagay din kayo ng tela dyan, para kahit walang butas yung pots nyo, o kahit nasa office kayo, nasa bahay kayo, tapos indoor plant, di ba, indoor, tapos ilagay sa mangkok na ganito, pwede kahit walang butas, basta itagilid nyo lang, tapos lagyan nyo lang ng tela na ganyan, okay na. Tapos pwede pang naka-design. Kasi nakaganyan siya, o, diba? Parang siya naka-design. Parang, tawag nito, social pa yung datingan ng halaman mo. Although yung nga lang, ang disadvantage nitong technique na to is eventually, yung soil mix mo, bababa ng bababa, and dali-dali lang naman gawin. Para di iangat mo, di ba? Or yung ugat na mismo ng plant, pag kumapit na, hindi mo na rin naman problema yan. Okay guys, sana may natutunan na naman kayo, and another secret that you learn from your lola, ha? Sana hindi po kayo magsawa sa kakapanood sa akin, sa mga natututunan ko, at sa mga naipo-provide ko sa inyo na mga knowledge about gardening, at wag po kayong magsasawa. Now, if you like this kind of video, alam nyo na kung anong gagawin nyo. And always remember, it's always happy plant, happy life, indoor, o sige na, outdoor. Next topic natin why I choose indoor part 2.